Sabi ko nga, kung meron po ako mga kasamahan na hindi sang-ayon sa ROTC, magboto na lang po sila. Ibigay na lang po nila yung boto nila. Kasi sa tingin ko, mas marami po ang gusto ng ROTC doon sa Senado. So let's give the bill a chance. Isasalang na sa debate sa plenaryo sa susunod na buwan ang panukalang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Naka-session break ngayon ng Senado at nakatakdang bumalik sa April 29. Ayon kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, dapat bigyan ng pagkakataon ng panukalang batas. Dagdag ng Senate leader, hindi na lang umano sa sentro sa nakagawiang basic military training ang bagong mandatory ROTC. Yung ROTC na yun, hindi lamang po marcha-marcha, pumutok ng baril. Ngayon po, ang plano, the AFP has decided to come up with other divisions in the ROTC program. For example, expert po kayo sa computer. Di ba? You're computer experts. Then you will be in the cyber hacking, anti-cyber hacking division of the Reservist Force. Kung kayo po ay mga engineers, you're students of engineering, they will now assist you on the engineering programs of the AFP. So it will enhance your skills. Kasama sa prioridad ng Administrasyong Marcos ang muling pagbuhay sa mandatory ROTC, ngunit ilang mambabatas at grupo ng mga kabataan ang tutol dito dahil sa posibleng pang-aabuso at dahil hindi lamang anila ito ang paraan para ituro ang disiplina at pagmamahal sa bayan. Una nang nagpahayag ng pagtutol sa panukala ang minority senators at posible rin bumotong hindi pabor si Senator Francis Cheese Escudero. Pero depensa ng mga senador na nagtutulak sa panukala. Meron naman tayong pinasa na anti-hazing law. We actually improved on the old anti-hazing law, made it a heinous crime. Kaya hindi po ako natatakot na kung ibalik po natin ang ROTC, mababawasan na po o kung hindi, mawawala na pong itong problema ng hazing pagdating po sa ROTC trainees natin. Sigurado yung safeguards tayo. Meron tayong i-establish na mga grievance committee sa bawat ROTC unit. Ang membro nito ay DND, TISDA, CHED at saka local government unit. So merong nagbabantay dyan, nagmamasid, nagmumonitor sa mga abuso na pwede mangyari. Kumpiyansa si Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang sponsor ng panukala na maipapasa ang mandatory ROTC bill sa Senado. Umaasa rin ang mambabatas na maipapasa ito bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa Hulyo. Ako, kung magkabutuhan, sure ako na mananalo. Pero yun nga lang, hindi overwhelming. Alam ko, slim margin. Hopeful ako, hope lang. Hope, wala namang bayad sa hope, no? Wala namang bayad mangharap. Ako'y nangangarap na sana may pasa natin yan bago magsuna. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.